kung paano po tayo makakapagbayad ng atin po mga PhilHealth premiums gamit lamang po ang atin po mga mobile phones. Hello po mga Amores! Welcome back to my channel. For today's video naman po, share ko naman ay kung paano po tayo makakapagbayad ng atin po mga PhilHealth premiums gamit lamang po ang atin po mga mobile phones. Ang tutorial po na ito ay para sa mga voluntary members, self-earning individuals, and mga overseas Filipino workers po na gusto magbayad online na hindi na po pupunta sa mga PhilHealth offices. Step by step po natin gagawin kung paano mag-generate ng Statement of Premium Account or SPA sa PhilHealth Member Portal at kung paano ito madaling bayaran gamit ang mga mobile payment apps po natin tulad ng GCash. Kaya kung gusto nyo pong mabilis, convenient, and hassle-free na pagbabayad ng PhilHealth contribution kahit nasa bahay lang kayo, ay panoorin nyo po ng buo ang video na ito. Tara, start na po natin. Ayan po, sa ating pong mga mobile phone ay i-click po natin ang ating pong internet browser. Yung sa akin po, ito pong Chrome. Yan, click lang po natin yan. Tapos dito po sa search field ay i-type lang po natin yung PhilHealth. Ayan, pwede nyo na po itong i-click kasi lalabas naman po siya agad doon sa search field po. Then, make sure po na yung URL po ng PhilHealth na i-click nyo po ay yung www.philhealth.gov.ph. Ayan. Tapos, pagka-click nyo po yan, ito po yung portal po ni PhilHealth. Yan. Tapos, sa upper right corner po, may makikita po kayong 3 lines. Click nyo po yan. Tapos, piliin nyo po yung online services. Ayan. Sa online services, punta po kayo sa membership. And then, yung member portal, meron po dyan register or login. Yan, click nyo po yan. Kung wala pa po kayong mga PhilHealth account po, pwede po kayong mag-create ng account. Click nyo lang po itong create account. And then, yan, fill out nyo lang po itong mga basic information. Lagay nyo po yung PhilHealth ID number, last name, first name, date of birth, kasarian, active email address, and active mobile number. Make sure po na active po yung mga ilalagay nyo pong email address and mobile number po ha, kasi dyan po sila nagsisend ng mga notifications and update related po sa inyo pong PhilHealth account. Kaya, make sure po na hindi puno yung email address kasi baka po mag-bounce back pag nag-send po sila ng notification sa email nyo po. Basta yung email address na mabilis nyo pong ma-access. Ayan. Tapos, sa login information, yung password po na gagamitin nyo must meet the following requirements. Dapat minimum of 8 characters and maximum of 32 characters. Must contain at least 1 digit, 0 to 9. Must contain at least 1 uppercase letter. Must contain also at least 1 lowercase letter. And ito po yung mga special characters na pwede nyo pong gamitin sa password po ninyo. Ayan. Lagay nyo lang po yung preferred password nyo po dito and then confirm nyo lang po yung nilagay nyo po ang password. Tapos sa bandang baba po, enter nyo lang po yung number na nasa taas. Tapos, once na fill out nyo na po itong lahat, ay click nyo lang po itong create account. Ayan. Tapos mag-send na po sila ng notification doon po sa email address na nilagay nyo po during registration po. So, ayun. Tapos, kapag meron na po kayong PhilHealth online account, ay pwede na po kayong magbayad using the member portal if ano po kayo, direct contributor. Ayan. I-enter nyo lang po yung PhilHealth ID number niya po. Tapos, yung password na nilagay niyo po during registration ng PhilHealth account niyo po.
Tapos, enter nyo lang po yung number na nasa taas. 488316. Yan. Tapos, login na po kayo. Yan. Makikita nyo po dito yung member information nyo po. Meron din po dyang option to print the MDR. Ayan. Ito po yung mga information. Ayan. Wala po akong dependent. Tapos, makikita nyo po dito sa bandang taas, meron pong 3 lines. Click nyo po yan. Yan, makikita nyo po dyan yung tabs for member information, amendment request, premium contribution, payment management. Ayan. May option po to generate SPA or view yung SPA history nyo po. Tapos may tab rin po for consulta, user profile, yan. Tapos sa amendment request, pwede po kayong magpa-update ng inyo pong PhilHealth information through their portal po. Ayan, i-rotate daw natin. Ayan. Yung mga basic information. Pero yung category po na from employed to direct contributor, kailangan po kayo magpa-update doon mismo sa PhilHealth office po. Pero ito, the rest ng mga basic information ay pwede nyo na pong ipa-update po dito sa portal po ng PhilHealth. Mag-attach lang po kayo ng mga necessary requirements po. Ayan. Tapos, kapag magbabayad na po kayo, click nyo lang po itong payment management, generate SPA, tapos select number of months. Ayan. Sabihin natin 3 months. Ayan. Re-reflect naman po dyan yung last payment record nyo. Tapos, yung i-generate kong SPA is for the month of, is for 3 months po. From January 2026 to March 2026. Ayan. Tapos, ang due date, kailangan pagka-generate nyo po ng SPA, mabayaran nyo po siya on or before March 31, 2026. Ayan. Tapos, click nyo lang po itong generate statement of premium account. Ayan. You're about to generate SPA for this applicable period. Click nyo lang po yung yes. Ayan. Ayan, nakapag-generate na po siya ng SPA number. Yung SPA number po ay pwede nyo po siyang i-delete kapag hindi pa naman po siya bayad. Kung gusto nyo pong i-update yung number of months na gusto nyo pong bayaran, pwede po kayo mag-regenerate ng SPA. Kunyari, nagkamali po kayo ng months na gusto nyo pong bayaran, yan, pwede nyo po i-delete, then regenerate lang po. So, sa akin po ay updated naman, itatap ko lang po itong pay. Tapos, yung accredited collecting agent po ni PhilHealth ay si MYEG Philippines. Yung click nyo lang po siya, then tap nyo lang po yung yes if you are sure that you want to pay through MYEG. Ayan. Pagka-click nyo po ng yes, double check nyo lang po yung payment summary. Then, if okay naman po, click nyo lang po yung next. Tapos, pili na po kayo ng payment method. Meron po sila for mobile, GCash, and PayMaya. Meron din po for debit or credit card. Pero sa debit and credit card kasi, meron po silang parang 2% na china-charge na transaction fee sa total amount po ng premium na babayaran nyo po. So, mas prefer ko po yung GCash or PayMaya kasi fix lang siya na 15 pesos na transaction fee. I-check off lang po natin itong mga check boxes
na nagko-confirm tayo na naintindihan natin yung mga terms and conditions dito. Ayan, hindi ko pala napili yung GCash yun. Kailangan nyo po palang i-check. Ang pipiliin ko po ay GCash. Ayan, tapos i-check off nyo lang po itong mga check boxes. And then click nyo lang po yung proceed. Payment. Are you sure you want to proceed? Click nyo lang po yung okay. Tapos, open ang GCash. Ayan, mag-automatic naman po siya. And then, click nyo lang po yung pay button dito po sa baba. Ayan, confirm nyo lang po kung tama po yung amount. Tapos click nyo lang po yung pay. And then, click proceed. Ayan, makaka-receive po kayo ng confirmation sa email nyo rin po na successful po yung payment. Tapos, dito rin po, payment result. Makikita nyo rin po dito na successful po siya. Ayan. And then, pwede nyo pong i-check kung pumasok na po ang inyong binayaran gamit yung SPA. Click nyo po itong Payment Management and View SPA History. Pakikita nyo po na nag-reflect na yung payment for January 1, 2026 to March 31, 2026. Pwede rin po natin i-check kung na-post na rin ni PhilHealth yung binayaran po natin. Balik lang po tayo dito sa premium contribution. Ayan. Ayan. Check nyo lang po sa baba. Ayan, posted na rin po. Nandito na siya sa January to March 2026. Ayan, makikita nyo po na nag-reflect na po siya dito sa members portal ko po. So, ayun lang po. Ganun lang po magbayad ng atin pong mga PhilHealth Premium gamit po ang ating mga mobile phones. Kung nakatulong po sa inyo ang video tutorial po na ito ay huwag niyo pong kalimutang i-like and mag-subscribe na rin po kayo and share nyo na rin po para mas marami pa po tayong maabot at matulungan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam!